Oh, may compression na. Oh. So good day mga boss, so welcome sa Kinky Auto Electrics. So meron na naman tayo ritong Toyota FJ Crosser. So bali ang concern nito, so ang issue nito nagka-cut off daw yung compressor pag matagal na siyang umaandar. Mga 2 hours na siyang umaandar. So nagka-cut off daw yung compressor. So bali ito na ito, galing sa location sa ibang area to unit na to. So dinala dito sa amin. So bali naitawag to sa akin tong issue na to. So nagpalit sila ng compressor, bago yung compressor kaso mga 7 months o 8 months na nagpalit sila ng compressor. So tumawag sa akin to, bali 2 months ng issue ito kasi nga hindi walang driver na magdadala rito sa location, sa area namin. So tumawag sa akin to, sinabi kong try nilang i-bypass yung tulad nung ginawa ko sa isang video ko na bypass ko yung refrigerant flow temperature sensor. So kung naka-bypass nga naman, ayun, iwan ko lang kung dinisconnect nila yung sa sensor kasi may naka-bypass na wire. Kulay yellow ito. So, nakakonect sa clutch coil, kaso hindi ko nakita yung parang nakakonect pa rin yung dun sa may, kasi dapat ko naka-bypass yan yung papunta dun sa yung papuntang wire dun sa refrigerant flow temperature sensor. Dapat dito na dapat dumaan sa gilid, hindi na dapat pumasok doon sa loob kaso pumasok sa loob, para nakakonect pa rin, para nag-bypass lang sila ng wire, para mag-jumper sila ng wire, pero nakakonect pa rin doon yung sensor. So malalaman yan pag tinanggal ko yung connection dito sa may, kasi dito naka splice yan yung wire nito, yan naka splice sa dyan. So malalaman ko yan pag kung naka-bypass pa yung sensor doon o naka-connect pa rin tapos nag-bypass lang sila ng wire o nag-jumper lang sila ng wire. Pero kasi nung bypass daw nila nung siya tumawag sa akin, sinabi ko try bypass, so ganun pa rin daw, hindi pa rin daw naayos yung issue. So bali ito, nilagyan ko ng gauge, so hindi pa siya numaandar, so may freon so paandarin ko para ma-check. So yan, start. So buhay ang aircon. Okay, may ilaw yung airbag light. So try natin, tingnan natin sana. So ito mataas natin, mamaya natin kung nasa 50 yan, 45 mamaya natin pag malamig na yung tubo natin bumaba. So lagay ko yung yung high pressure sa high side. So ito yung reading nung sa high side, nasa 230.
Pero sa low side, taas din, oh. Tumaas. Naging 60. Yan, oh. Yan, malamig ang tubo. Dapat to, ano, mga nasa 35 lang to, eh. 35 to 30, 40. Kailan dapat naglalaro yan, eh. Kasi nakaluyong ano doon, yung blower speed. Dapat mas mababa, dapat taas, eh. Yan, bumaba 58. Basahin ko nga ng ano, kung abot yung tubig dito. Pero hindi naman sa overheat, eh. Hindi naman nag-high pressure kasi nasa 220, 30 sa high side. Doon lang kino-complain yung namamatay, on and off yung compressor pag ano, o kaya nagbibling na yung switch pag matagal sa umandar. Pero ito pa lang nakakita kong issue yung preyon. So bali magpa-flushing muna ako ng R11. So flushing ko itong condenser na to para mabawasan ng konti yung langis. Baka nagpalit sila ng bagong compressor, pero ano na siya yun, eh, mga 7 months na nakalipas, 7 to 8 months na nakalipas, eh. So baka naparami yung langis nila. So magpa-flushing muna ako. Kasi nung time na nagpalit sila ng compressor, malamig pa yung panahon nun. Winter time pa yon. So ngayon pag-init na, summer na. Kaya baka ngayon lang lumabas sa sakit. So nakatanggal na yung hose nito ng ano. Naka-disconnect na yung hose ng sa yun, sa side. Tanggal na yan. Tapos sa may baba, tanggal na rin yung hose doon. So pa-flushing ko muna ng R11. So yun yung langis na nakuha. Ayan. Hanggang dun. Medyo madami-dami din. Siguro pa doon. Kasi tinulak to pabante. Ayan. So ngayon nagbabakyum na. So yun, umandar na yung mga makina. Nalagyan ko na ng preyon nito. So ganun pa rin. Yan na. Hindi pa rin nagbago, mataas pa rin sa high side nasa 250, 250. Sa low side nasa 65. Ito 70, ito 70, mga 65. Wala. Mayroon nito tamang compressor nito. Tapos yung nireklamo nilang pagbi-blink ng ilaw ng switch, AC switch. So nag-blink kanina. Kaya binasa ko to. So ganun pa rin. Wala rin nagbago. Hindi pa rin bumaba man pero konti lang. Nung basa ko ng tubig yung condenser. So may tama yung compressor nito. So bali ito, magbabaklas ako ng compressor, magpapalit ako ng AC compressor. So wala na siyang alternator, na baklas ko na. Inumpisan ko na yan. So tapos ayun na, sinasabi kong bypass sana. Kaso kung nangyari, hindi naman siya naka-bypass. Nakakunik pa rin din yung ano. Makita ko sa inyo. So nakakunik pa rin, oh. Nakakunik pa rin yung wire. Dapat ito kasi yung wire na ta. Itong wire na ta. Ito dapat kukunik dito. Kaso dumaan pa rin ng sensor. Ng flow, temperature sensor. May jumper lang sila dyan. So okay. So pero magpapalit pa rin ako ng compressor. So saka ko na yan. Yung nagbi-blink to yung AC switch nito, saka ko na yan to troubleshoot. Kung anong naging dahilan. So sa ngayon magpapalit bago yun. Bagong compressor. So palitan ko yan. Tapos checkin ko yung ano kung hindi siya black oil. So ito na yung compressor.
na nakakabit sa unit. Oh, may compression na. Oh. Malabig siya pag sa unang ano. Wala. Oh. Wala. Wala. Walang saksyon. So, ito yung langis na nakuha ka. So, siguro mga 30 ml kasi hindi naman lahat nakukuha rito sa compressor. Medyo ano siya, hindi siya ganun kalinis, pero hindi naman siya totaling itim. So lagay ko sa tissue. Yung langis na makukuha natin. So hindi lang siya taling ano. Okay pa naman langis. Ano? Ito. Malinis pa. Baka defective lang talaga itong compressor. Yan ah. Kasi kung madumi ito sa loob ng 8 months, dapat hindi ganito yung kulay, mas maitim, o kaya ito dapat meron siyang konting, nakikita ka rito medyo may mga paribaba na, pero wala. Okay, pusin ko nga. Yan. So medyo kung tingnan nyo doon, medyo itim lang sa gawa ng plastic, saka may itim sa ilalim nyo ng ito panukot ko. So ito ang nangyari. So itong wire to, dapat tinanggal nila kung bypass talaga. Dapat ito tanggalin to, lagay dito. Ang ginawa ano, jumper lang siya. So okay. So baka mayroon din connection tong mahina yung suction, kaya nagbi-blink yung AC switch. So malalaman pag nakabit yung bago. Ito yung bago, power compressor. So wala siyang kasamang clutch coil sa pulley. So alisin ko yung clutch coil sa pulley nito, tatransfer ko ito sa bago. So ngayon susukatin ko yung langis nito. Ayun. Sukatin ko yung langis nito nung, kasi yung luma ano yun, sa 30 ml. So itong bago, kuminsan may langis, kuminsan wala. So kailangan, so ngayon tingnan ko may langis siya. So ito sukatan ko. Tingnan natin kung may langis ito. So kung minsan walang langis tong ano, itong bago. Ayan.
So mga ano, mga 120 na ko ang langis. So magdadagdag ako ng mga 30 ml o mga 10 ml kasi mga nasa ano 30 condenser 30, so 60 evaporator 40, so 100 sa mga hose 30, so mga 130, so mga 10 ml na lang kasi 120 nakuha sa bagong compressor para mag 130 lahat. So okay, balik. So dito ako maglalagay sa saksyon. Ayan. So ibabalik ko tong luma niyang ano, yung dati niya langis. Yung nakalagay sa kanya. Tapos maglalagay ako ng 10 ml. So gamitan ng ano 12 volts. So para kumapit yung ano, yung clutch, magnetic clutch. Ayan, lumagitik. Yan, para madaling higpitan. Okay. Pictus lang paghigpit. Okay na. So bali ito, binaklas ko yung condenser. So try natin kung madumi itong receiver dryer o desiccant dryer nya, desiccant filter. So try ko mo itong ano, ikot na tayo. Try kong buksan. Try natin kung madumi para malaman natin kung ano, para makapag-decide kung flashing ang buong system. Itong langis na to, tagas na sa ilalim to. So linisan muna natin para makapag-decide kung papalitan or flashing. Hindi, masikip lang siya. Number 14 to eh. Try natin. Wala. Maraming maliliit. Rebaba. Agutin natin. So ito na yung itsura nya, yung filter dryer or desiccant filter. So magpapalit saka magpa-flashing na buong system. So yan, okay na, medyo malinaw na yung lumalabas dito. Yan na, papansin nyo, maraming ano,
Maraming rebaba yan, hindi lang makita sa camera, pero pag sa actual siya, maraming nagre-reflect sa ilaw. Yan, yan ang nakuhang dumi. Ito, mas okay para sa akin, mas okay lang magpalit ng bago. Mas okay lang magpalit ng bago kaysa mag-flashing. Kasi kung gusto mo malinis na 100% na wala talagang may iwan, kukulangin ang isang ilang kilo ba to, 13 kg. Kukulangin kung tutuusin, kung talagang gustong malinis na malinis. Kasi hindi naman lahat madadala, hindi naman lahat ng butas madadaanan niya, malilinis niya. Para sa akin, mas okay magpalit ng bago kaysa i-flashing. Kung ganito kadumi ang makukuha nyo, ganito kadumi yung langis. So ito, ating ikabit na yung dryer o desiccant filter dryer. So dinso, kabit na natin, pasok. So ito, yung paring dati wala akong makita, wala silang available na ganito, yung takip na ta. So balik na lang yung dati niya. Okay. So yan, kinabit ko na yung condenser sa evaporator. So hindi na ako nagkalas doon. Hindi ko natanggal yung linya ng mga tubo na yan. Hindi ko tinanggal. So dito na ako flashing dito sa hose na to, sa tubo ng high side na to doon. So pinulot ko to kanina, hindi ko lang naipakita na pinulot kanina, labis ko dito. Nakita mo yung bakat pa yung R11. So dito ako naglagay ng R11 para i-diretso doon, paikot na doon sa evaporator, papunta doon. Yan doon sa coast na yon, sa high side, sa low side. So hindi naman siya malangis, so hindi naman siya maitim, dito lang sa condenser na masyado ng black oil. So yan, nakakabit na yung compressor, nabalik na yung alternator. So ito, na-vacuum ko na rin to, may freon na siya, meron na siyang refrigerant, so paanda rin na lang. So start natin. So paanda rin na lang to. So aircon, so ayan. So aircon natin dun yung yung gauge. So ayan, suction. So 40, 45. Ito yung ting bumabalik, bumababa. So naka yung speed doon, naka low speed.
So yan, 30. Yan, 25. Natin yung side glass dito. Hindi na makita. Malabo na. Malabo na yung side glass. Hindi natin makita kung sakto ba yung karga. So, sa bis lang tayo magbabase. Doon sa luma, sa nakakabit dati, hindi man lang siya umabot ng 20. Hanggang 40 lang siya, 45, 50. So may na yung suction ng yung automatic. Okay, nag-automatic. Okay, so kasi naka-low speed tayo ng naka-low speed yung blower. Yung high side 250, 260, 250 high side. Sa low side ay 35. Okay na ta. Kasi naka low speed eh. Kaya mag-automatic, bilis mag-automatic. So bukas ko na ito mapa-final check kasi ano na nga yan, 3:30. Adjust natin yung oras. Oras na ba? 3:39, 3:39 PM. Naging sa 40. Okay. 340. So bukas malalaman kung magbi-blink yung isi-switch kasi kinukomplain dito eh. Nagbi-blink din yung isi-switch. Pag matagal na siyang umaandar. So ito mga boss, update. So day 2 unit. So ngayon ang oras ay 7:34 AM. So ito nakabilad. Binad ko muna siya. So mamaya antayin natin kung maglolo ko ba yung, kasi meron din complaint sa nagbi-blink yung AC switch pag matagal na siyang umaandar. So ngayon obserbahan natin kung magbi-blink nga siya. So sa ngayon ay 7:34 AM. So ayan mo sila nakabila dito sa sa initan. So mamaya malalaman to mga 9 or 10 hanggang 2 o'clock PM kung hindi magbabago. So ito mga boss, update sa FJ Crosser. So okay na siya, hindi na nagloko yung AC switch or hindi na nagbi-blink yung AC switch. Kasi yan din yung kinukomplain na nagbi-blink yung AC switch. So ngayon okay na. So kaya na po ito nakabilad mga 7 or 8 AM. Ang oras natin ngayon ay 1:57. Yan, mag-aalas 2 na. So okay na siya, hindi na nagloko. So kahit ito nung lunch time, lunch break namin, so hindi ko to pinatay, hinayaan ko siyang nakabilad dito sa initan. So ang lamig natin ay 12.2, pero pag pinol mo yung yung blower na yan, tataas yan, umabot pa siya ng 14 mahigit, 14 degrees Celsius. Tapos ang outside temperature natin
ay 46 degrees Celsius. Ang init sa labas 46. So kaya nung aircon, ng compressor. So hindi nagloko yung switch. So malamig na din siya. Kaya na 12 no, tinasan ko yung speed ng blower, nag 13.3, 13. Tatas pa yan, abot naman yan ng mga 14.5, 14.6 ang lamig. Ayan, yan na, itirasan ko yung blower, nag 14. So pero okay na, hindi na siya nagbibling, hindi na nagbibling yung AC switch. So problem solved na to.